ka para manood sa nabili kong murang horn. I-upgrade naming horn sa isa naming motor. Tada! Ang Takimoto horn. Yan. 400 and 500 Hz, 12 volts, 112 decibels. Flashback. Isang beses, sumakay ako ng bukyot. Yung sinakyan ko na yun, na bukyo na yun, maganda yung busina niya. Kung mayaman, yung parang tunog PIAA horn. Ang nasabi niya sa akin, yung PIAA horn daw kasi is mahal. Meron siyang parang katulad na ganon, which is itong ang Takimoto na to. End of flashback. Out of the box, malaman niya ito. Sana natin. Buksan mo, papasukin ako. Ano, patumpik-tumpik pa. May specification dito. Hindi ko maintindihan, Japanese eh. Takimoto horn. Oh, ganda. Ito, stock na yan ha. Yan na talaga yung kasama ng box. Or yan na talaga yung box. Kaya nga parang nung una nagdududa ako kung binuksan. Kung binuksan man, testingin na lang namin kung gumagana pa. Ito yung mga sticker, Takimoto sticker. Takimoto horn, 500 Hz, 400 Hz. 12 volts, ABS. Yung ABS kasi uri ng plastic yan eh. Tawag dito sa mga ganitong horn, snail horn. Yung parang bahay ni Gorgo. Nagkaiba nga lang niya, syempre yung tunog kasi magkaiba sila ng hertz. 400 Hz, 500 Hz. Dito siguro yan, dinidikit. Okay, dinidikit pala ito dito. So, didikit natin ang 500 Hz dito. Parang factory installed yung pagkakadikit ko na yan. Wala lang kasama-sama ditong nut and bolt. Nung dumating, yun lang talaga eh. Ganyan siya diniliver sa amin. Mayroon akong video yun eh. Parang unang bukas ko lang, kala ko binuksan. Pero feeling ko binuksan talaga to eh. Parang factory installed to. Ay! Nasira! Mali ako ng dikit. Pero ayan, nagawan ko natin ng paraan. Yan, parang katulad na nasa box. Takimoto horn, 400 Hz. Lasog-lasog. Meron pa naman sa ilalim. Wala. Siguro lumang stock tong nabigay sa akin. Hindi ko masabi. Pero ganyan na talaga yun eh. Unang bukas ko pa lang. Malakas daw, loud, 112 decibel. Waterproof and dustproof design. Slim design and easy to fit, meeting the horn standard. Horn sticker included to customize your style. Paano mako-custom yun? Pares lang naman yun. 40 grams, 1 piece. Okay. So para ng katulad na nung nasa sa box niya. Iyain natin yung tsura. Ganyan siya. Dito siguro pag kinabit mo yan sa motor mo, nakaganyan. Ngayon, ito na yung tsura nung natin, Takimoto horn. Oops, pares pala sila sa kanan. Although nakaganyan siya, pinagka-pares lang niya ito. Yung terminal niya, parehas nasa kanan. Nagre-research ako, walang bearing yung polarity dito kasi 'di ba sa mga motor, positive negative yung natin, yung supply natin, hindi tulad sa bahay, walang positive negative. Sa motor may positive negative, pero dito sa horn natin, wala palang polarity dito. Kasi hinahanap ko yung polarity nito. Wala eh, walang positive negative na nakasulat dito eh. Feeling ko walang polarity to. Ang na-search ko is regardless daw kung saan may kabit yung positive or negative dito sa dalawang terminal na to. Pero meron daw isang setting. Halimbawa pag nandito positive na negative, mas malakas yung unang connection na yun kaysa pag pinagbaliktad mo. Hahanapin na lang namin yun. Siguro sa lakas na itong busina na to, hindi mo na mararamdaman kung mahina o malakas to. Dahil yung mga stock na motor natin, dalawa to, siguro di kakayanin to. Kaya bumili na rin ako ng relay para sure. Ang nabili kong relay ay galing kay Motor Hero. Itong relay na to, tabi muna natin itong Takimoto. Yan, Takimoto. Padaan muna akong Takimoto natin na busena. So, ito yung relay na galing kay Motor Hero. Yung una kasi gusto kong mag-DIY ng sarili kong bakit? Tawag dito, harness, wiring harness. Bakit? Kung kasi, pag-search mo naman sa YouTube, madali lang naman. Kaso ang problema ko, bibili pa ako ng relay, bibili pa ako saksakan ng relay, bibili pa ako ng fuse, bibili pa ako ng wire. Ito, nakita ko, naman, pasok sa budget, kaya pinili ko na. Mahilig nga kayo mag-DIY, pwede to sa inyo, kasi plug and play na to. Kagandahan dito, di ka na malilito kung saan mo i-connecta yung mga wiring ng relay mo doon sa ikakabit sa positive negative ng motor or ng baterya ng motor. Di ka na rin mahirapan mag-isip kung paano mo pa i-connect doon sa existing na wiring ng ng motor mo, kasi nga plug and play na to. Subscribe! Pre, bago tayo bumili, nang-aral din muna natin, hindi lang puro bili. Mayaman ba tayo? Hindi naman tayo mayaman. Panay ka bili, bumili ka na naman.
Ito yung laman niya, oh. Araw-araw ka na lang bumibili. Ang laman niya ay dito. Ito siguro ano to eh, panghawak siguro ng ewan ko kung para saan. Iisip ko kasi nga nung una, bibili pa ako ng wire, bibili pa ako ng fuse, bibili pa tayo ng ano natin. Ito flexible, parang yung ano kulay orange sa bahay. Flexible hose. Siyempre, gastos din yan. Mayaman pa tayo. Puputulin mo din, hindi naman nakakabili yata ng kalahating metro niyan. Ito, di ko alam kung gaano kahaba to eh. Kung magdi-DIY ka, bibili mo to, bibili mo pa to, bili ka pa nitong wire na to, bili ka pa fuse, bili ka pa nito, kikrimp mo pa yan, no? Ito pa, kikrimp mo pa yung mga, ano mo, mga terminal mo. Ito ay terminal, ito ay or ring terminal to. Ito, Y terminal yata tawag yun. Basta ganun, assembly mo pa yan, sasaksak mo pa yan dito. Ito, okay na to, buo na agad. So, ang basic wiring natin, yung dalawang to, ito, pag sinaksak to, pakiramdam ko, hindi ka magkakamali. Kasi isa lang ang sasaksakan yan eh. So, titignan mo, pag ginanito ko, isa lang yan, hindi pwedeng pa ganito. Kasi hindi yan, tatama. Itong gilid, tatama. Pero itong magkabilang dulo na to, itong kaliwa kanan, hindi yan tatama ng pag ganito. Kaya isa lang saksak mo lang yan, hindi ka pa malilito. Sa murang halaga, under 100 pesos na ito. Kaya okay na okay siya. Base sa aking napag-aralan, ito nga ay para sa ating, so base sa aking napag-aralan, ano, ito ay, yun nga, wala namang kinalaman to eh. Positive, negative nga yan. So, i-assembly natin yan ng madalian lang. Saksak mo dyan, oh. Ito pa maganda dito, may para pa siyang ano, may saksak. Ganyan lang, para siyang may rubber. Ano maganda dyan? Saksak mo ng ganyan. So, hindi ko lalak, tatanggalin din yun. Mahirap pa makunat bago pa kasi. Baliktaran. Kahit rin, saksak mo dyan. Op! Patay tayo dyan. Nakapalak. So, ito naman, itong plug na to, yung pagtatanggalan nyo ng luma nyong busina, ito yung isasaksak nyo. Tapos, ito syempre, dito nga eh, saksak na natin kunyari. Kunyari, na-assemble na natin sa motor. Tigas. Tigas. Kunyari, nakasaksak na, hindi ko mailagay. Tigas eh. Pero tama yung pagkakasaksak ko na yan. Okay na yan. Ito naman, kaya maikli lang, body ground na to. Ito na lang yung dadaretso sa ano natin. Ito na lang yung dadaretso dun sa positive ng motor natin. Positive ng baterya. So, fuse. So, fuse. Tama ba? Itong fuse na to ay rated for 20 amps lang pala. Akala ko kasi 30 amps base dun sa tawag dito. Hindi makita. 20 amps lang. Yan, 20 amps. 20 amp lang. 20 amp fuse lang siya. Akala ko kasi 30 amps base dun sa website o dun sa page or dun sa Shopee ko kasi binili to. Ngayon, ito siguro dito. Dito siguro to. Dito lang. Para saan to eh. Pero malamang dito yan. Para may kabit sa kung saan pwede kabit. Yan, na-assemble na natin. So, ang kadalian dito, dadiretso na lang natin to sa baterya, fuse, tapos yun ang mismo relay natin. Diretso to sa pinagtanggalan ng lumang busina, ng stock na busina. Tapos ito na, makabit na lang to sa motor. Ngayon, ang kahalagahan kasi ng fuse, kaya bakit gusto ko rin may fuse, and recommended din naman nag-i-install kung bakit may fuse. Siyempre, pagka nagkaroon ng problema dito, sa wiring na to, ito muna unang puputok itong fuse. Kaya may mga fuse din yung motor, syempre, para hindi masira yung mismong device mo, busina mo. Pag nagka-problema, hindi masusunog yung wiring mo, hindi mag-overheat to, kasi ganoon, or dito nang galing yung problema, hindi masusunog tong mga wiring na yan, hindi masusunog yung ignition mo. So, ito, fuse. Fuse muna ang unang puputok. So, yun lang. Balik tayo pag kinakabit na namin ito doon sa click na motor namin. Thank you guys. Peace out. Kung may natutunan ka sa video na ito, nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and comment down below. Hanggang sa muli. Ride safe mga idol!